Graduate ka na ba at hindi mo alam ang proseso sa PRC kung ano ang gagawin para sa board exam? Tara, isa-isahin natin yan. Pupunta ako ngayon sa girlfriend ko para itanong sa kanya kung ano yung mga requirements na kailangan at hindi kailangan noong pumunta kami sa PRC noong last Tuesday. Para tulungan kayo kung ano lang yung dapat ninyong dalhin pagpunta doon. Doon pala kami pumunta sa PRC Dasma. Located siya sa Robinsons Palapala. So tara, let's go! Bye-bye. Bye-bye. So ito ang pinaka-short na response na aking maibibigay para sa inyo ayon sa aking girlfriend na si Jess. Sabi niya, ang unang kailangan natin ay PRC account na kung saan ay makikita natin sa PRC Laris. Gagawa kayo ng account, mag-fill out kayo ng inyong information, apply for examination, and then magkakaroon kayo doon ng downloadable form which is i-print nyo yun at isa yun sa magiging requirements nyo sa PRC. Pangalawa, kailangan nyo kumuha ng TOR o transcript of records. Saan nyo makukuha? Siyempre sa inyong registrar. Pagkukuha nyo ng TOR, kailangan meron siyang SO number. Kapag wala siyang SO number, kailangan nyo ng CAV. Ang CAV ay makukuha nyo sa register din. So, ano nga ba yung SO number? Ito ang example sa scheme. Sunod, kukuha tayo ng NBI clearance. Kami ay kumuha sa NBI Dasmariñas sa Robinsons Palapala. Kung doon din kayo pupunta, mas maganda meron kayong appointment at maaga kayo pupunta. Pipila kayo sa step 1, hahanapin niyo yung step 1 na pila, and then step 2 para sa fingerprint, picture, and then last is releasing. Kapag wala naman kayong hit, makukuha nyo agad ang inyong NBI clearance. Sunod ay kukuha kayo ng original copy of birth certificate and also a photocopy of it.
kailangan ang inyong birth certificate ay readable. Kailangan nababasa. Dahil kapag kunwari ay first name hindi nababasa or malabo, blurry, ibig sabihin hindi yan tatanggapin ng PRC. Mahigpit ang PRC, kaya kailangan make sure nyo na malinaw ito. Kapag hindi, kailangan nyo kumuha ng local registry something. Yung mas malinaw. Doon kung saan kayo mismo ito. At ang sunod naman ay document stamp. Paano kumuha ng document stamp? Pwede kayong bumili ng document stamp sa BIR. Pwede naman kayong bumili ng document stamp kung gusto nyo ay mas convenient sa online. Pagkabayad nyo online, ipiprint out nyo yung screenshot sa A4 size. So, paano tayo bumili ng document stamps online? Tuturo ko dito. So, this is how to buy a document stamp using PayMaya. Ngayon, first ay maglalagin tayo sa PayMaya. Hanapin nyo ang bills. Search nyo ang BIR. Fill out nyo yung information doon. Sa first 9 digits, ito yung tinatawag natin na TIN proper. At ang remaining digits, ito naman yung tinatawag natin na branch code. Pwedeng 3, pwedeng 4, basta yung last digits. And then, kung wala naman kayong TIN number, isusulat nyo ay 9 na zeros. Gaya nito. Para sa nagtatanong kung magkano ang document stamp, ito naman yung amount. So, ilan dapat? Sa girlfriend ko, ang binayaran niya ay 4 na document stamp. 3 sa good moral at 1 sa application form. Lastly, ay click pay ay okay na. And then, screenshot nyo at i-print out. Papakita nyo yan doon sa PRC. Ang sunod naman ay photocopy ng diploma and also original para pakita lang. Sunod ay 3 copy ng good moral na merong notary. Dapat lahat ay notary. And lastly, kailangan meron kayong mga backup IDs just in case lamang. Original, kagaya ng national ID, TIN number, TIN ID, anything na valid IDs. Tapos meron kayong at least 2 na photocopy na. Yun lamang at maraming salamat. Ipapaalala ko lang na itong ay hindi sunod-sunod at depende lamang ito sa inyong convenience kung ano ang inyong gustong unahin. Thank you and sana makapasa kayo sa inyong examination. Goodbye.